pansinin nyo, kapag ang prosecution po ay tapos na sa kanilang paglalatag ng kanilang witness, inaabangan na po nila kung ano yung magiging ilalabas pong taktika ng depensa ni BP Sara. To the point na ginagawa ngayon dito ni Atty. Kapunan, nanggugulo na lang po siya para i-distract na lang po itong ginagawang pag-cross-examine po ng depensa. Kasi alam po nila na kapag ang depensa po ang gumalaw, nadudurog po yung prosecution kasama po yung witness. So, imbis nga po yung witness yung magsasabi kung dapat pa talagang ma-impeach si BP Sara, parang ang lumalabas dito, yung witness, hindi po alam yung kanilang ginagawa. Parang hindi nila alam bakit nandyan sila ngayon sa witness stand at sila yung ginigisa ng defense team ni BP Sara. Ang trabaho lang naman nila rito, i-audit po yung kanilang yung mga dokumentong ipinapasa sa kanila. Pero ang nangyayari rito, parang nagiging kasangkapan po sila ng House Prosecution para sa kanilang pansariling kagustuhan lang, na pansariling motibo, di ba? Ganyan, na matanggal nga po sa pwesto si BP Sara para hindi na po makatakbo sa 2028 presidential election. Kaya ito ang ginagawa na lang po ngayon ng House Prosecution, lalong-lalo na si Atty. Lorna Kapunan, na hindi na po sila nagpo-focus sa impeachment trial. Ang ginagawa na lang nila dito, i-distract na lang po nila yung defense team at yung witness at gagawa na lang ng eksena para alam nyo yun na sila lang yung maging focus ng impeachment na dapat hindi pinapayagan ni Chis Escudero. Pero yun na nga, dahil nga siguro alam naman natin na tumalon to sa bakod si Chis Escudero, dating nasa minority kasama ni Alan Peter Cayetano, ngayon nasa majority na para hindi siya masampahan ng kaso. Pero dahil nga nananaig pa rin yung kanyang pagiging abogado at talagang kumbaga gumigit na siya rito pagdating sa impeachment, talagang nahihirapan siya kung paano i-handle yung dalawang counsel, yung defense at yung prosecution. Kaya ito, panoorin po natin itong panggugulo ni Atty. Lorna Kapunan dito sa defense team ni BP Sara, kung paano sila magko-cross-examine ng mga witness. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe o nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe and follow button at the same time pa-like and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Kasi sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi mo ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is Hindi, proof of sorry, success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed to just answer with yes or no? The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not the all direct, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if Di ba? Hindi daw pwedeng sagutin lang yes or no yung tanong ng depensa. Yan din, di ba, yung ginawa nila Jerby Luistro doon sa Committee on Justice, doon sa sa House of Representatives, lalong-lalo na doon sa Quadcom. Yan yung mga sinasabi nila sa mga resource person nila na iniimbitahan nila at sinasagot lang sila ng kung ano-ano, sasabihin yes or no lang ang dapat sagutin. Huwag hindi ka sumunod, isa-cite in contempt ka. Dapat ganyan din yung ginagawa dito sa mga House Prosecution at sa witness. Dapat i-contempt din pag hindi sumagot ng yes or no. never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in the counsels. generational divide, Your Honor. Your Honor, counsels, you are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all counsels I submit- for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I will- Miss Eileen. Yes, Your And Honor, it's also- I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please... Di ba? Nambabastos na lang itong si Atty. Kapunan eh. Parang ina-underestimate niya itong si Atty. Ferrer since mas bata sa kanya. Feeling niya mas magaling siya. Or talagang sinasadya niya na manggulo na lang dito. Bastusin na lang yung impeachment ni Vice President
itong impeachment ni Vice President Sara Duterte indirectly para hindi masyadong maramdaman ni Chis Escudero, pero nararamdaman na rin to ni Chis Escudero for sure, 'di ba? Kasi nga ilang beses na itong ginagawa ng prosecution eh. Unang-una si Jerby Luistro, sinusubukan manggulang na labas na, kumbaga napag-usapan na kung paano tatakbo impeachment, patuloy pa rin ang ginagawa. Si Laila de Lima, ganyan din ang ginawa. 'Di ba? Pinagsabihan ng Chis Escudero, sinamantala pa rin yung pagkakataon, nilabag pa rin yung rules and procedure. Ngayon, ito naman si Atty. Lorna Capunan, since nga may edad na, siyempre kahit paano binibigyan pa rin ni Escudero ng leeway, kahit paano ng tawag dito, ng konting respeto pa rin dahil nga mas matanda sa kanya. Kaso sumusobra na eh. Hindi na panggugulo, pambabastos na yung ginagawa niya dito sa impeachment. Dahil parang ginagawa niya rito, gusto niya yung magiging flow na impeachment, sumang-ayon sa gusto nila. So parang kailangan sila yung masusunod kung paano tatakbo yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ginagawa niya, ginugulo na lang niya yung proceeding to the point na mawala po sa focus yung mga abogado ni VP Sara. Para at paano, yung makakuha nila yung advantage. Pero dahil nga composure pa rin po yung mga defense team lawyer ni VP Sara, siguro nare-remind din nila yung sarili nila na huwag kayong papaalis ng focus dahil nga yan po yung nagiging taktika ng prosecution. Since nga yung kanilang argumento talagang napakabababaw, mga walang kakwenta-kwenta, ang gagawin na lang nila, more on propaganda, babastusin na lang yung procedure, manggugulo na lang sila, para makuha lang nila yung sentimiento ng tao. So, wala na silang pakialam dito sa impeachment trial. Ang kailangan na lang nila dito ay yung public opinion na lang. So, parang nangyayari dito yung parang 'di ba, yung public opinion na lang talaga habol nila. May isa pang tawag doon, di ko lang matandaan yung public parang yun na yun, public opinion na talaga, yun yung hinahabol nila rito para sa kanilang propaganda na si VP Sara nga po gumawa daw po ng mali. Can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. Counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This with might the sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Your Honor, kahapon niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. I respected her. You can end there, Counsel, if yeah, you respect her. Thank you. Di ba? Katapano, mabait pa rin tong defense counsel ni VP Sara dahil binibigyan pa rin ng respeto itong si Lorna Capunan. Pero dahil nga sa sinitan na to ni Chis Escudero, nag-submit na rin naman to si Capunan. Pero kailangan bantayan pa rin lagi ito ng depensa kasi nga every time talaga na makukulong sila rito, mako-corner, gagawa na eksena itong si Atty. Capunan para sirain nga yung momentum ng depensa at yun nga, makakuha sila ng magandang pwesto. So, sa tingin po ba ninyo, nambabastos na lang po ba ang prosecution o talagang taktika lang nila naguluhin po yung proceeding na impeachment? Paki-comment down below po dyan kung ano po yung sagot ninyo. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.